Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Welcome to Support Podcast! Welcome back mga pare ko. Kung wala kayong mga role model sa paligid ninyo, pare, welcome kayo dito sa community natin. Wala kayong kailangan ibang gawin. Mag-subscribe lang kayo dyan. Click yung subscribe button dyan. Dali-dali lang. Yeah. And Kung wala kang pang member, mag-iwan ka ng bakas, mag-subscribe ka. Yun. Membership pare, 190. Tama? 190? 150 nga lang eh. 150 yung... I mean yung ano natin, yung member natin ilan na? 183. 183. Oh, welcome sa mga members natin dyan na 183. Sulit yan eh, kung pagpapalago naman sa buhay yung pinag-uusapan eh. Mm. 'Di ba? Tungkol sa... Ang dami na raw bumili ng motor, ang dami na nakapag-abroad sa atin, ang dami nang tumaas yung salary and kinikita sa business because of us. Oh, may nag-chat din sa akin yan, Yeah. pre. Sabi niya, Boss Josh, bumili rin ako ng motor kasi napanood ko yung video ninyo na at least sa lalaki daw dapat tumatak daw sa kanya at least kahit papaano may motor ka para meron kang ari-arian nga lang. Kasi nga, Oo. tas after daw nung bumili siya ng motor, siyempre sabi ko nga isa yun sa mga pwede mag-open up sa isip mo na kaya mo pala. So magle-level up ngayon yung isip mo, kaya mo bumili ng motor. So ngayon, kaya niya pala bumili ng motor, kaya niya rin mag-enroll sa ibang bansa. So nakapag-ibang bansa siya, pre. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, pre. Yung motor pala is parang step up lang. Stepping stone lang siya na kaya ko palang magkaroon ng ari-arian. Mag-umpisa muna ako sa maliit, which is yung motor nga. At yun, kaya niya na level up niya. Totoo yung pre psychological wallet kasi yung aspect nga na yan eh. Kasi ako kung babalikan ko rin dati, psychological wallet na aspect to eh. Na first job ko, ang willing lang akong ibigay sa bahay namin monthly ay 2.5 lang. Tapos yumabang na ako noon. Nakita mo yan, di ba? Di ba? Oo. Pero ito nga sa pagtanda, na-realize ko, wala ngang ano yun eh. Walang limit yung gusto mong ibigay na value sa pamilya mo. Basta kaya mo, hindi lahat para sa kanila sa pagiging responsable ko yan. So doon mo makikita eh, dahil bata ka, ang tingin kasi ng bata talaga sa pera, ang hirap kitain nito. Wala nang paraan para kumita pa ulit ako. So dapat, hindi ko yung pwede gastusin. Dapat sa mga bagay na attached lang sa emotion ko ang gas. Yun naman talaga sa bata, pre. Dahil wala nga silang responsibilidad. Emotion lang talaga. Tignan mo nga, pag bata ka, pag nagkapera ka, okay kang magwaldas sa laruan. Di ba? Pero pagdating sa mga responsibilidad, hindi, bakit ako? Bakit akong gagasto dyan? Pinaghirapan ko yung pera na yan eh. Bakit nga ba ang bigat pagdating sa ganun? Hindi kasi nga kinasanayan eh. Kasi kumbaga, entry level pa lang sila eh. Nandun, bata ka, all this time bilang bata, lahat naman ng expenses mo ay napupunta lang sa mga kapritsyo eh. Never ka naman inasahan na magliligtas ka ng isang tao, di ba? Pag-aralin mo si ganito, ganyan na ospital si ganito, magpadala ka ng pera. Responsibility. Hindi ka talaga binibigyan eh. Naiintindihan pa eh, bilang bata eh. Kaya alam mo, sobrang thankful ako sa mga gumabay sa akin ng bata ako. Especially sa parents ko and yung grandma and grandpa ko. Sila yung mas maraming years sa buhay ko eh. Grandma and grandpa. Naturuan ako maengganyo nung grade 2 pa lang, grade 3, na bumili ng maliit na bank, piggy bank. Kasi nalalagyan ko ng 5 piso. Magandang ehersisyo din pala yun. Ipapamana ko yun sa susunod na henerasyon sa akin. Simula noon, nakabili ako ng Beyblade. Tinatabi yung baon ko eh. Although, nabibili siya ng toys. Pero the fact na kaya mong tiisin yung 2 days ka muna hindi gagastos, 7 days. Bumili nga ako kalapate, pare. Parang 2 weeks ko siyang inipon eh. Bumili ako ng racing. Alam niyo ba yung racing na kalapate? Naririnig Yung sakto lang yung ilong. Yung kasi yung pinakamabilis na madalas yung racing eh. So, bumili ako ng ganun, 2 pares. So parang magkano yun? Parang mga 400 yata isa ng that time o 300 pesos, parang ganun. Pwede na, no? Nakaipon ka ng ganun. Oo, At the dalawang age of, ganun. anong edad din? Parang mga grade 4, grade 5 na yun, mga time na kalapate na. Yun, no? Oo, pre. Kasi magkano ba ang baon ko ng baba lang eh. So, tabi-tabi ako ng 20. Minsan nabuburautan ko pa sila pag nananalo sila sa sabong. Yung sabong kasi sila eh. Burautan ko sila ng 100. Nabibigyan. Tatatabi ko lahat. So, ngayon nagagamit ko siya. Kaya lang, mas malaking numbers lang talaga. Pero,
I think malaking pundasyon yun. Totoo yun. Saka yun talagang wisdom doon. Isipin mo pa nakakita ka dati ng, kasi halimbawa yung pagkakalapati, trip ng mga binatilyo na yan eh. Binata, Bata, binatilyo. oo. So, pag nakita ka ng bata na may pag may nakita kang bata na may kalapate, in a way, magagalingan ka eh. Uy, puto to, naka-ano ng kalapate oh. Actually, nung time na yun, pre, hindi ko pa nga sobrang naiintindihan eh. Kasi, may mas matanda sa akin doon, kababata ako, shoutout kila Joe Ed, yan, kilala niya sarili niya. Naligaw na yung gagong yun eh. Pero shoutout sa tangina mo. Namura pa. Naligaw na kasi siya eh. Tangina niya eh, pero gusto ko yung pagiging happy, parang Ric Flair yun, pare. Happy, makulit lang din yun. Mas matanda siya sa akin ng konti. Parang mga ano na siya, second year na siya, high school na siya. So ako, pinaalaga ako lang din doon. Tapos may kulungan siya. Iningganyo niya ako, dinimonyo niya ako. Grade 4 pa lang ako, nung mga 10 years old pa lang ako. Inututo niya ako, mag-alaga ka na rin. Ganyan. Dito, may isang bahay pa dito. Maliit lang na ganun. So, hindi ko pa siya naiintindihan masyado. Bili kami. Yan, bili kaming kalapate. Lagay namin doon. Masaya lang ako. Tinitignan ko lang yung kalapate. Pinutulan namin ng pakpak. Ganun kasi yun eh. Pwedeng stapler mo or gupitin mo yung pakpak para hindi makalipad, di ba? Pag tubo nun, batcher na sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Batcher na sa'yo. Kung sa'yo na babalik, sa bahay mo na. Kung ang technique talaga doon usually, puputulan ng pakpak, tapos mga 2 buwan mo hindi palilipa rin. Para masanay dun sa... Oo, sa bahay. Tapos pag pinakawalan mo na yun ng mga 2 months, sa bahay mo na yung babalik sa bahay niya. Ganun. Pero lagi bumabalik naman. Oo, pag matagal mo siyang hindi pinakawalan. Pero pag ang nabilan mo ng kalapati, may anak pala, babalik at babalik yan dun sa... May anak. Oo. Anak. Kumbaga matagal na siya napabatcher doon. Tapos may anak pa siya doon, may inakay. Babalik at babalik yun doon. Papatukayan eh. Kasi kumakain ng inakay sa bunganga ng kalapati. Kumbaga nguyain niya yung pagkain. Pag nguya ng sa kanya isusubo sa anak niya. Durog na. Kumbaga hindi kayang Na-question ko yan pagbabalik eh. Kasi nga may napanood ako eh. Ewan ko napanood yun sa Facebook. Yun yung parrot naman. Parrot. Pinoy yun eh. Pinalipad niya. Tawag siya ng tawag. Peter! Peter! Napanood mo yun? Peter! Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Layo na. Nandun na sa... Peter! Yun, parrot. Tinatawag ng Peter, lumayo. Pupunta sa totoong may-ari niya. 8 assets sa lahat ng sabi ko social na media eh. accounts. Naunahan mo ako, pre. Kasi naunahan mo ako, puta. Sabihin ko sana, buti pa yung kalapate, may pangalan. Ikaw ba? Anong pangalan? Ganunin ko sana. Naunahan ako. Ikaw yung maraming 8, di ba? Ikaw yun, di ba? 8 asset 8 for short. Basta 8. kasi Josh, Ako yan. 3 PM gang sa TikTok, Shopee. Boy Jokol, malamig ngayon, pero tangin na, baka pudpud na yung edits mo, kakabati mo. Ang may kalyo na yun. Puta na Joshua Point para sa lahat ng social media. Again, instead of paglululo lang dyan, pag malamig, mas masarap mag-sports ngayon, pare. Ang lamig, hindi ka masyado pagpapawisa, pero yung exercise, ramdam na ramdam mo. So yun, mag-sports ka. So isa daw, hari ng hip-hop underground, di titigil sa rap kahit anong sabihin ninyo. Wala kayong maurat dyan. Libre recording ko. Araw-araw ko kayo labasan ng kanta. Wala kayong magagawa eh. Kahit on the spot pa. Oo, freestyle. ganunin ko sila. Trending agad bukas. Diba? 1 million. 1 million follower this year. 8 Yeah. asset, 100k follower this year. Yeah. Sabi ko nyo yung sa pool yan. Ingatan nyo yung pera nyo Na-demonetize pa ako ng Facebook ngayon, pero hindi, tuloy pa rin yung 100,000 this year. Baka tinetesting ka niya kung Tuloy ka willing ba ka pa rin ba. No? Kasi Pera o dangal? Natanong ka ng Facebook. willing ka pa rin ba ituloy? Kaya lang, nating lang ako may kukwento. Alin, kwento mo na yan. Hindi, yun nga yung napanood ko yung yung debate ni Candace Owens saka ni Andrew Wilson. Oo nga pala, hindi ko pa napapanood. Parehas- yun. Anong nangyari doon? Parehas magaling yun, parehas ako believe sa kanila. Pero kung tutusin, meron pa pala, bago ako pumunta sa kwento, meron pa. Yung dati rin, nagtalo rin si Ben Shapiro, tsaka si Andrew Tate. Puro mga rational na tao yan, di ba? Pero yun yung bagay na hindi tayo... Nag-debate silang dalawa? Harap-harapan or hindi naman? Yung kay Ben Shapiro, hindi debate, nag-aaway sila. Nag-beef sila. Sa Online isa. debate sila, gano'n. Online. Hindi, actually, hindi siya debate. Nag-aaway sila. Nag-beef sila. Okay. Yan ang Pero, yung kay Andrew Wilson naman sa kay Candace, nagharap talaga sila, nag-debate talaga sila. Mm. Pero, sige, mamaya na yun. Pero dito muna, Andrew Wilson.
para sa akin talo si Andrew Wilson doon. Pero hindi ko pa rin naman napapanood ng buo. Pag pinanood ko ng buo, baka magbago yung isip ko. Pero kasi to, nitong nakita kong isang clip na to, parang ang laking angulo nito para masabing talo na siya, napaka-major Kasi ang claim ni Candace Owens, yung pagkapatay kay Charlie Kirk ay staged, occult practice. Ginawa siyang alay sa mga demonyo. Ganon ang para kay... Charlie Kirk. Oo. Okay. Yan ang Ikaw, claim ni Candace. naniniwala ka doon? Bago mo ituloy ang stand mo, naniniwala ka doon? Oo Not fully, pero yan yung mas nagme-make sense sa akin talaga. Yun. So, yun ang claim ni Candace. Ako, medyo convinced ako na ganun. Tapos si Andrew Wilson naman, sa kanya naman, hindi. Ang posisyon ni Andrew Wilson, hindi. Yung bata na si Tyler, yun talaga ang gumawa nun. Which is, yun yung nakalabas sa balita Ngayon, nagkasubukan sila dun sa part na tinest, kasi syempre debate sila tinest na kung sino ba talaga ang mas immersed dito sa kaso na to. Sino yung nakatutok, sino yung nag-research talaga. Lumabas, si Candace ang equipped ng knowledge. Si Andrew Wilson hindi naman. Kasi hanggang ngayon, nilalaban pa rin ni Candice yung pagkamatay ni Doon siya nakafocus ngayon. Yun. Si Kirk. Yun. Si Kirk, Kaya nga, kung tutusin, sa isang argumento, hindi yun yung buong storya. Kailangan mahimay pa rin. Pero nangyari nga, dahil na patunayan nga ni Candace na, ikaw, Andrew, hindi ka naman researched Ako researched So, walang kwenta yung posisyon mo. Paano ka makikipag-argumento sa akin? Hindi ka naman nakapag-research. Doon pa lang tapos na. Yun, kaya sa akin, yun. Pero marami pa naman silang paglalaban ng topic, di ba? Ang dami talaga. Ang dami, mahaba yun Pero dito kay Charlie Kirk mo ang yamado si Candice. Yamado Yamado. Kasi, ang mga naging question ni Candace doon, kasi itong Turning Point USA, ito yung organization behind Charlie Kirk. Yan ang kasama niya sa lahat ng schools na pinupuntahan nila at tuwing gagawa ng mag-event sila doon para sa open debate, di ba? Turning Point USA yung nun. So, lahat camera, ganun. Ang pinagtataka niya, nung na-bang-bang na si Charlie Kirk, bakit itong yung camera dito sa likod niya, hindi nalabas na ebidensya, binasag, tinago. So, yun yung mga question niya Bakit niyo tatago? Na-bang-bang na nga yung tao So, yan yung mga naging motivation niya. Diyan nag-snowball yung mga questions niya. Tapos yung mga kinikilos ni Erica Kirk. Sabi nga nila, yung nag-speech si Erica Kirk nung 40 days ba ni Charlie yun o yung mismong funeral? Ginawa raw WWE ni Erica. Kasi di ba may paputok. Tas parang siya, parang in character siya, ganon. So ginawa raw WWE Ang fishy yung... Ang fishy nga nung part na yun, bro. Imagine yung WWE nga. May lagi may fireworks yun, di ba? Oo, di ba? Kaya yung, basta sa kanya mga bagay... Come on. Ang ginawang style daw nila, doon para hindi maging accountable dun sa nangyari. Yung angulo na ipagpasa Diyos na yan. Totoo naman, tinatanggap naman talaga natin yung angulo na yun na ipagpasa Diyos na yun. Yun naman kasi ang endgame talaga dun Totoo rin naman, totoo. Pero pinagtaka lang kasi ni Candace, hindi niya nakita na nag-mourn, hindi niya naramdaman na nag-mourn talaga yung asawa ni Charlie. Diyan naman ako mapapasagot ng... Hindi mo naman siya kasama everyday. Sa bagay, oo. And may mga tao naman kasi na nagmo-mourn pero hindi kayang videoan yung sarili. Hindi nilang ipinapakita. No? Ganun Ako, 'di ba? Namatay yung lolo ko, 'di ba? Hindi naman ako nag-video diyan. Sestang ka po. Sino namatay? Lolo ko dati. Lolo. Ang tagal na 'yon, pare. Pandemic pa yun. So, hindi naman ako ilalagay ko pa yung diyan. Set up ko pa. Hindi ko kaya yun So, hindi naman nakita ng tao yun. Even my families. Hindi, pero Pero kasi kung kung titignan mo,
kung ano yung kinamatay, minurder eh. Diba? Dapat mas matinding mourning yung normal na tao pagka na-murder yung asawa mo sa maraming tao tapos assassinated pa, dapat mas mabigat. Dapat higit doon yung normal yung hindi normal dapat reaction mo. Hindi mo kakayaning lumabas sa TV Oo. ng sunod-sunod na araw. Bagay. Tas Parang napaka-superstar din kasi yung asawa niya. Mga superstar, parang na-rewardan pa lumalabas eh. May something fishy nga lang which Parang is yung fame na matagal niya nang hinihintay. Ngayon dumating, tonto pa siya. Parang ganun eh. nandyan si ano pre, nandyan Sa si Candice, yan yung inaano Ba't niya. sa Pilipinas, may ganyan din naman na. Sina. Ayaw ko sabihin. Wag daw. Bakit? May gumamit din naman ng ganyang style sa Pilipinas. So. Sobrang enjoy na enjoy niya. Diba? Okay. Dalawa nga sila eh. Dalawang babae nga sila eh. Diba? Ano may sabihin mo? Hindi ko Isang kilala luma, yan. isang bago. Pareho ang style, diba? After assassination. They use it in politics, diba? Wag na yun. Ayoko maging, Yun na nga. ayoko maging martyr kagaya ni, Alam mo kaya, idol ko si Charlie Kirk sa ibang debate niya, pero hindi ko siya idol sa part ng pinabayaan niya yung sarili niya. Mismo. Sisisihin ko siya doon. Hindi tama yung pang-snipe pag-i-snipe. Pero para ang dami mo nang ginagalit na community, ang dami mong tinatapik na community. Tapos ipapakita mo katawan mo sa open field. Knowing na ang Amerika ay yung pinakamataas sa death sa gun, Oo. sa civilian death pare gun ang isa sa mataas na sa buong mundo to Ganon kalala ang baril sa US pre. Medyo nagipabaya siya sa part na yun eh. No? She caught lacking, diba? Doon ko siya hindi idol. Ando na tayo, pwede mo sisihin yung sniper, masama yan. Pero, by the end of the day, martyr eh. At hindi pa rin ako natatalinuhan sa ganun eh. Yung sobrang martyr. Parang si Eddard Stark, na sobrahan sa honorable, sa pagiging tama. Nawala ng utak. Doon ka nga na-realize na pre, pagkamatay ni Charlie, hindi porket tama ka, kailangan itama mo lahat sila. Totoo. Doon ko na-realize yun. At hindi porket tama ka, kailangan lahat ng tao pare-pares kayo ng iisipin. Siya hindi niya tinatanggap kasi yun eh. Gusto niyang barahin one-on-one lahat harapan eh. Oo nga, no? Parang ano na yun, no? Parang greedy na rin yun. Pare, di ba? Galing, malapit nga. Oo, Di ba? kasi parang gahamang ka na sa absolute, hindi pa kasi tingin niya absolute yung kanya eh. Okay naman yun, tama naman talaga siya. But sometimes, i-acknowledge mo rin yung ibang May parte difference talaga. na may difference talaga. Tignan mo, yun ang naging cause of death niya eh. Possible din yung sinasabi ni Candace, but hindi natin maaalis na triggering kasi siyang tao. Oo, kasi kahit Islam, binanatan niya rin ng Islam eh. Diba? Tapos sabi niya, okay lang mamatay sa gun, sa baril. Diba? Kaya ako para sa akin, Be careful of what you wish for, diba? para sa akin, nakuha na yung buong glory, nakuha na ni Charlie Kirk. Ayoko ng ganong klaseng glory. Kung ganun ang klase ng glory, since isa lang ang game, wala naman na tayo sa mga castle shit na era, medieval. Hindi yun ang gusto kong glorious death. Kasi ako, ano pa bang kakahantungan? Kasi ito nga yan eh. Ano bang kakahantungan yung ganyan? Banggain mo lahat? Di ba? Matuwa ka. Ako para sa akin kay Charlie ginawa niyo na eh. Consequence. Ginawa mo na yan eh. Binangga mo na lahat eh. Ano pang death ang nakikita mo? Yung atakihin ka sa puso habang nanonood ng TV? Ay, sa bagay, mas glorious na nga yun. Tama. Di ba? Tama. Hindi naman niya sinasalang sa... Hindi ko naman siya nakitang nagbaboxing o ano. Pero kasi pre, the fact na ang bilis mong makalimutan after ng death mo, parang lalo tuloy hindi nagme-make sense sa akin na dapat kong gawin yung mga bagay na yun. Gusto ko na lang mabuhay ng happy talaga. Ric Flair talaga. Gusto ko. After ko maturuan tong bagong generation ng mga bata, after natin silang mabago, masolidify, at okay na yung buhay nila, okay na rin buhay natin. Ric Flair na ako, magiging si Ric Flair lifestyle na ako. Woo! Happy na lang.
Kaya nga, meron tayong isang tropa ngayon na ano eh. Tawag dito, kailangan ng tulong natin, pre. Diba? Nabalitaan nyo ba yun? Nabalitaan nyo ba yung isang obese? Yun naman ang ano niya, di ba? May Buko. obese na lalaki na may girlfriend. Na-feature sila sa ano, pre? Obese Sa- ba yun? Obese siya, pre. Clinically yun, Clinically diagnosed na obese talaga Chubby siya. lang. Hindi, pre. Obese talaga siya. Ano siya? I think ang weight niya ay 250 kilogram. Kilo Kilogram? Hindi Oh, pounds. Hindi pounds. 250. Gagi, ang bigat nun. Ang bigat nun. Nakita niyo ba 500 siya? pounds. Anong height niya? Hindi ko kita. Basta Gagi! yung weight niya lang ang pinakita dito. Lamang pa kay Shaquille O'Neal yung weight niya. Ang bigat siya, pre. Ang laki niya na. Malaki. Bro, dalawang big bike yun Obese. 400cc. Obese talaga siya, pre. Obese talaga. Yun din ang sabi ng doktor. Puro Obese ng tubig. talaga siya. Ngayon, ito yung story nila. Kwento ko muna yung story nila, pre. Yung girl ay sabihin natin na yun, petite, maputi, ganyan. May tsura. May tsura. Size. Nagkakilala pala sila sa sa isang video game, pre. Nakilala sila sa video game. Ngayon, sabi ng babae, nagwapuan siya dun sa boses. Kasi mukha daw malaki, ganyan. Mukha daw concern sa kanya. Pag naglalaro daw sila, siyempre parang nagro-role-playing sila dun. Lagi daw concern sa kanya, ganyan. So, nag-decide sila, nung matagal na silang magkalaro, na magkita na, pre. Nagkita na. So, nung una, sabi naman ng babae, galing naman sa kanya to, nakyutan daw siya kasi parang teddy bear nga daw yung lalaki. Yung teddy Okay. bear. So, yun yung perspective ng babae. So, lumipat naman ngayon dun sa lalaki. Si lalaki, pare, yun nga, malaki siya, obese. Pinakita rin yung lifestyle niya. Pag umaakyat siya ng hagdan, hinihingal na siya, nahirapan na siya. And then may asthma siya at may diabetic pa siya, pre. Grabe. Basta kung makita mo yung katawan, yung talagang yung mga nakikita mo sa Biggest Loser, yung gano'n na talaga. Yung, So yun, naging hindi lang din sinabi doon kung gaano sila katagal, pero nakita ko yung video, tinignan ko yung na-feature sila doon sa isang show 5 months ago. Tapos parang last week sila naghiwalay, di ba? So yun, latest update, hiwalay na nga daw sila. Ang dami nagre-react kasi nga daw one reason is dahil nga sa weight ng lalaki, mataba siya, ganyan. Pangalawang reason kasi sumikat nga daw yung babae kaya nung nagkaroon ng pangalan dahil ng feature, naglakas ng loob na makapaghiwalay. Mas nilapitan na siguro ng ibang contender, no? Kasi doon pa lang sa interview nila doon sa show na yun, ang puti niya naman talaga. Maputi yung babae, pre. Kay Jessica Soho. Oo, maputi. Puti siya. Tapos ano pa lang siya, parang first year college, yung lalaki yata nagtatrabaho na eh. Ganun. So, ano bang perspective natin dun sa ganung klaseng... Teka lang, yung lalaki dati ng mataba, bago Mataba na talaga, pre. Nagkakilala sila sa online game. Mataba na talaga siya. So, Anong so online nung game akala yun? nga di ko alam eh. I think, Pero pro player sila. hindi sila pro player. Nagtitrip lang. Hindi nga makakapunta yun sa Mahirapan yun. Naglalaro lang sila, pre. Mataba na siya. Ngayon, yung nagkita nga sila, nag-decide sila magkita. Nagulat yung babae na, ang perspective na lang niya, siguro, para na rin, mukha daw siyang teddy bear. Pero, bonus na nga lang daw yung itsura kasi nga daw, mabait yung lalaki. Pero sa ending, hindi niya naman Hindi napanindigan. naman niya Pero alam napanindig. ko rin naman na hindi magtatagal yun eh. Pero hindi ko na-expect na ganun kabilis. Pero expected ko hindi talaga magtatagal yun. Why? Hindi mo mabibigyan ng sex. Mukhang hindi na kaya makipag-sex nun, pre. Number 1 yun. Siyempre, tao lang din naman yung babae. Kailangan niya rin yun. Hirap nga makatayo eh. Hirap makatayo, pre. Pero ngayon mas okay na siya kasi lagi siyang nag-exercise. Medyo bumababa na yung timbang niya. Tuloy-tuloy pa rin yung journey niya. Pero sigurado, during that time, ang iniisip ng lalaki, wala siyang, lahat ng hope niya ay magiging okay sila ng babae. For sure. Di ba? Kasi, kumbaga, a little effort, nag-video games lang kayo, di ba? Tapos may nakakita ka ng ganong petite, maputi na babae. Sabihin natin na sa 6 yung mukha ng babae or 5, ganyan.
Pero the fact na yun lang ang ginawa mo, nagkita lang kayo dahil sa video games, parang, ito lang pala kailangan kong gawin. Para siyang merong false, Yan. False hope. False hope siya na ito lang pala kailangan kong gawin. So, di ba? Wait, kailangan ko pa mag-effort. So ngayon, binless siya ng Panginoon, tanggalan ng cheat. Motivation ngayon yan. Tingin ko, regalo yun sa kanya ng Panginoon. Ako ganyan ko nga nakikita Oo. actually. Oh. Alam mo pare, simula ako nagpapayad din nun, pare, isa rin sa mga ganyan. Kumbaga, tinanggalan ako ng Panginoon ng ganito, ng ganyan, pinansin ko yung sarili ko, tinignan ko kung ano bang kulang. Kasi nagpapabaya na ako. Lumit yung kita ko, bakit ba? Kasi yung mga kinakain ko, di masustansya. Ang taba ko na. Kasi ang bilis ko tamarin, mapagod. Kasi nga, 85 kilo ko that time, 90 kilo. Tinignan ko yung mga mali. Umabot ka ng ganun. Oo, pre. Yung picture ko na nakagano ng towel, yung tabi nila mga daw tomboy, yun pare 90 kilo yun. Hindi ko Talaga? dinidina yun. 2019 yun, pre. Pag may nagko-comment sa akin gano'n, may nag-PPM, so ipako dito, wala proseso yan eh. Oo, nakita ko yun. The fact na kaya nyong tirahin yung lumang ako kumpara sa new version ko, compliment din sa akin. Kasi yung new picture ko, di nila ako ginaganon eh. Yung pinapost yung new picture ko. Pangit. Di nila nagaganon eh. I-recreate mo kaya yun, pre. Yung picture Mag-picture na yun. Mag-ganong May ka picture ko ulit. ulit na nakaganon. Tapos Pwede, i-post mo. pwede. Nakakatawin, huwag niyo na gamitin yung luma. Ito na gamitin. Putang ina. The fact nga na yung new picture ko, hindi nila ginagawang pang-ad hominem, hindi nila, compliment sa akin talaga. That proves your point. Oo, no? kaya nila tatagos sa akin yung ganun eh. Hindi pala wag mo na remake yun. Buti kahanapin pa nila yung picture na yun eh. Hindi, Di ba? at least inako niya. Hindi kita naman eh. Hanggang ngayon minsan pinapost pa minsan-minsan eh. Sorry. Nakita ko pa rin sa comment niya, pre. Sorry, mukha kang tomboy. Ganda, ha. Parang akala nila magiging insecure sa akin yun. Hindi. The fact na tinitignan ko siya nga, yung new picture ko, hindi nyo mapagtawanan, hindi nyo ma-repost, it says a lot. It says a lot. Kumpara sa mga rival ko na binapost yung mga, yung latest nila yung pre ha. Langin na pinaprint screen, ang baho nito. Mukhang mabaho to. Mukhang mapangit to. Oo, tangin na to. Isan to. Kaharap mo na yung Google, kaharap mo na yung AI. Body mass index. Wala kang idea dun. Hindi nga yun ang gusto nila i-research. Ang gusto nila i-research sa ChatGPT at Google, yung mga mali ng alpha males. Yan. Imbis na nire-research mo yung para sa kalusugan mo, nire-research mo anti-support. Support! Para butasan, pre. Tangino. Basta yun lang sasabihin ko sa kanila. Kung ayaw ninyo kami ang iduluhin ng mga kabataan, mas lalo namang hindi ikaw ang iduluhin nila. Going back doon sa tingin ko motivation yun kay pare para mas pumayat. Ang galing nga eh. Kumbaga, ang galing nung laruin ka ng Destiny, ng ganyan. Sige, pinamukha ko sa'yo na madali palang makakuha ng babae. Mag-video games ka lang, makakuha ka ng babae. Kahit ganyan ka. Okay, bibigyan kita. Okay na. Alam mo yung sarap, bawiin mo. Para ma-realize mo yung hindi ganyang kadali. Pag it's too good to be true, it's too good to be true. Di ba, no? Agree ka ba doon, par, na ang mga babae talaga regalo sa atin ng Panginoon yan? Oo, pre. Ano yan? Regalo. Pero hindi siya automatically for good. Minsan, regalo siya kasi gusto kanyang bigyan ng lesson. For good pa rin yun. Oo. Still, ito nga, tinitignan ko, yung babaeng dumadating sa buhay natin, biyaya ng Panginoon yan, it's either saktan man tayo nun o hindi tayo saktan, parehas tayong ginagawang wais eh. Oo. Tignan mo lang siya sa on a different perspective, di ba? Ang daming pumunta na 2 joints enterprise, yung mga, hindi pala, 2 joints na mga bataan hindi bataan, pangit yung ganung word. 2 joints na umiidolo kay Koy, sumusunod sa yapak ni Koy, na nagpunta dun sa boxing na pinanoran natin. Siguro mga 3 doon na tanong ko, 3 o 4 na umiidolo kay Koy, tinanong ko doon, ano-ano, paisa-isa yun, ano-ano yung mga bagay kung bakit ka naging ganito. Isa lang sila ng sinabi, pre. Dahil sa babae. Dahil sa babae. Kaya mas nag-focus na sila sa pera, nag-focus na sila sa sarili, pinaganda nila mga katawan nila. Dati, hindi ako ganito, ganyan, kwento-kwento sila. Dahil sa broken heart talaga. So, gift talaga siya sa ating mga lalaki. Gift siya. A curse and a gift din. Kaya,
Kaya naniniwala talaga ako, pre. Ako naniniwala ako na bilang para maging malakas ka talaga na lalaki, kailangan, meron ka talagang experience kahit once, twice sa isang babae talaga. Eh. Kasama talaga siya. Siya ang magpapagising talaga sa yung at mas masakit. Kaya pag mas masakit, mas marirealize mo, mas may gagawin ka talaga eh. Kaysa sa, again, parehong may leso naman, pero talaga mas masakit sa babae. Kaya, for example, mas masakit ma-reject ng babae kaysa ma-reject sa trabaho. Alam mo yun? Oo nga, Pag no? na-reject ka sa trabaho, wala kang babagoy. Parang, okay, ganun naman talaga eh. Wala akong kailangan baguhin sa resume ko. Madalas ganun eh. Pero, iwan ka ng babae dahil sa trabaho mo. Dahil hindi ka na kumikita. Mas sumisipag ngayon. Ano bang kailangan ko sa trabaho? Kailangan ko sigurong mag-level up sa pera ko. Di ba? Tataas yung kaperahan mo. Talaga. Oy, lahat ng rejection na may related sa babae, at tingin ko mas nagigising yung lalaki. Ayun, sa pera, Sarili. sa sarili, sa katawan, yun, katulad ng example natin dito. Hindi ka maaasar sa lalaking tinawag ka ng, tangina mo pre, taba mo na. Sabi, oo nga eh. Parang, ititake mo lang as joke eh, no? Tropa naman yun, okay lang yun. Hiwalayan ka dahil tumaba ka. Oh, di ba? Wasak ka doon. Mas wasak ka talaga. Oh. Pag ikaw yung lalaki na hiniwalayan ka dahil tumaba ka, tapos hindi ka pa rin nagising ng dahil doon, hindi ka pa rin nag-improve ng dahil doon, wala din naman pangit ng buhay niya. Wake up call Bro. talaga siya eh. Pwede mangyari yun. Senyalis yun na bobo ka. Kasi hindi mo pakikinggan yung mensahe. Kaya yung mga ganun na sinabi mo, yung tumaba, hiniwalayan, still nanatili pa rin mataba, yun ang tunay na narcissist. Oo, walang mali sa kanya. Correct. Hindi yung mga gaya natin, yun ang tunay. Kasi bakit? Hindi sila nagtitake ng message. Message na yun. Kaya walang umaasawa sa'yo, walang gustong kumaibigan sa'yo kasi matabang mabaho ka, walang may gustong babaeng yumakap-yakap sa'yo habang nag-i-stream ka. Diba kasi yung ibang mga streamer, talagang hinahag. Kasi maasim yung leeg mo, mataba ka, mukha kang mabantot, butas-butas yung damit mo, bedsheet mo, hindi na napapalit na ng 2 linggo. It says a lot. No. Tapos lahat yun hindi mo pinapakinggan. Yun ang tunay na narcissist. Yun ang tunay na narcissist. Yung hindi pa rin nag-improve after hiwalayan. Nakakatawa eh, no? Nakakatawa maglaro ng... sa tao ba? Kung sino pa yung nag-aayos ng sarili, kung sino pa yung mukhang mabango, yun yung narcissist sa kanila. Hindi nila alam na by looking ourselves, ganito laging nag-aayos tayo ng sarili natin, inaayos natin yung mindset natin. Bakit kaya? Natanong kaya nila sa sarili nila, bakit? Kasi syempre, alam namin, iniisip ninyo. Alam namin, pagka nagsalita kami dito na hindi maayos yung itsura namin, anong isipin ninyo? Hindi legit yung sinasabi namin. Correct. So, if we're somewhat minding kung ano yung sasabihin ninyo, hindi tayo narcissist, ha? Pero yung isa, ilang beses lang sinasabi sa kanya na ang baho mo, hindi kailangan ng opinion mo, hindi niya pa rin ginagawa. Yung sabihin, hindi niya nga pinapakinggan, which proves nga your Siya point. yung tunay na Oo, narcissist. yun ang narcissist. Hindi matatabang di nakikinig. Oo. Kasi nga tayo, tama yun, ang ganda nun hindi tayo tumataba kasi alam natin may sasabihin sila. It means nakikinig pa tayo sa Nakikinig kanila. pa tayo eh. Mabubutasan yung opinion natin eh. Tama. Diba? Oh. Siya, wala siyang pakialam. Basta dapat pakinggan nyo itong sinasabi ko. Hindi nga ganun ang mundo. Kaya nga lagi nating sasabihin, ako, dark tips ba to? Or talagang dapat ganito? Na before ka magbigay ng opinion, before ka magbigay ng opinion sa Alala ako dyan. Sagutin ko ba sa mga yun? bagay-bagay, pre, ako, kailangan importante, maganda muna ang hygiene mo, ang itsura mo eh. Kung gusto mo talagang may matuto sa'yo, unahin mo muna yung itsura mo, pre, bago ka lumabas sa camera. Ano Kasi naman yan ang unang titignan ng tao. Ang dami kagad sasabihin eh. Nakita ko to For example, ganyan, bibigay ka ng tips on how to ganito, sasabihin kagad ng tao. Magbibigay ka ng tips, butas nga damit mo. Magbibigay ka ng tips, ang tabang mo nga. Walang maikinig sa'yo. Iko-correct mo si Josh on point sa panchichicks, wala ka nga nun. Wala ka nga nun. Di ba? Tapos hindi niya pinapakinggan. Ano yun ang narcissist? Yun ang narcissist talaga. Totoo nga. Ano yung naalala mo? Hindi ko lang kung sasabihin ko to eh. Tungkol sa dark tips. Ano? Tungkol sa dark tips. Putang, alam mo, bobo lang magsasabi nito. Sabi ko sa inyo, bobo lang magsasabi nito. Nagbigay siya ng dark tips para sa buhay.
mag-aral ka raw. Magtapos ka ng college. Yun na yun. Putangin ng dark tip yan. Dark tips ba yun eh? Ano yung usual na ginagawa sa... Napaka-bobo. Nakakainis. Ito dark tip ha. Makinig ka, dark tip. Mag-aral ka ng college, magtapos ka ng pag-aaral. Wow! Shit! Controversial! Pilit nga nilang sinasabi na yung dark tips na binibitawan ko o natin, sobrang nakakasama daw. Natural! Natural! Hindi ko naman sinabing mabuting tips yun eh. Sabi ko nga hindi accepted ng society yun eh. Dark tips nga eh. Wala nga ako sinabing gawin niyo yun eh. Wala, nakakatawa na lang. Tapos yung mga nagko-compare ng ganyan, no, mag-a-analogy sila. Halimbawa, ang pinang-analogy nila, klase ng babae. Putik pokpok yung ginamit na halimbawa ng babae. Talagang wala, nasa ibang mundo talaga tong ano na to. Kulang sa research yun. Oh, Boy, ano, habang tumatagal, nabobobohan ka sa kanila. talaga. Ang kinontra yung sinabi nito, ang ginamit na analogy, yung babaeng halata namang maluwag na. Tsaka hindi magandang example yun, pre, yung ginamit niya. Kasi Oh. may ano yun, may proven na to, at sinabi niya rin sa mga videos niya na nung ano pa siya, nung lap dancer pa siya, yung Oo. nasa ang tawag ba nila doon sa US? Porn? Nasa strip Strip club club. pa siya Yeah, strip club. para makapanghut-hut siya ng pera sa mga customer niya. Ano niya, pre, ini-spike niya yung inuman ng mga lalaki. Cardi B? Oo. Ini-spike niya para bigyan siya ng maraming tip. Gago, di ba? Ay, kaso yun. Or ninanakawan niya daw. Pagka lasing na, sobrang sabog, kinukuha niya yung wallet, ninanakawan niya. Yung tama ba yun? Oh, Di ba? Hindi niya alam yun. Oh, Di ba? kasi kulang sa research. Sinong gago ang gagawing halimbawa girlfriend niya si Cardi B? Kung girlfriend ko si Cardi B, hindi ko talaga palalabasin ng bahay yun kasi maharot yun. Putang ina laman ng nightclub. Gago, the fuck nga naging girlfriend mo yun eh, di ba? Oh, di ba? Di Doon mo pa nga lang eh. Hindi mo nga susutahin. Talaga, tama na yung ano mo, lumabas ka na dyan. So, going back doon sa ano, Oo, pero ayun. sa matabang hiniwalayan ng may tsura na babae ngayon na trending. I think deserve nung lalaki mangyari yun. Ooh. Deserve niya yun. And kung yung dark energy na mararamdaman mo, kasi magkakaroon ka ng dark energy after breakup eh. Hindi mo siya gaganunin na, thank you Lord, sobrang saya nito. Hindi, pagka breakup mo sa sobrang mahal mo, nakakagalit. Parang, ang dami mong pinangako dati, sabi mo, forever, walang hiwalayan, sasamahan mo kahit anong mangyari. Pero ngayon, di mo natupad. Diba? Lahat yun, question yun sa puso mo, sobrang itim ng puso mo nun. Ibuhos mo ngayon sa magandang bagay. Oo. Ang ganda na nangyayari. Ang ganda. Para sa amin, pare, maganda nangyayari sa'yo. Kasi, ayan, may opportunity ngayon na gawin yung mga hindi mo ginagawa dati. Ngayon, kailangan mag-todo exercise. Kasi nakita ko, pre, ang dami niyang sakit, bro. May asthma siya, may diabetic pa siya. So, kailangan times 2, dun muna siya mag-focus sa health niya. Siguro yung babae talagang third priority niya sa buhay niya ngayon. Alam mo, pag naging obese ka, ang biggest challenge niyan talaga nasa utak eh. Hmm. 'Di ba? Kasi tayo, ako halimbawa, magpalaki ako, gawin kong obese yung sarili ko. In that process, kahit wala pa ako dun sa full form obese, meron akong mga mararamdaman na hindi maganda sa katawang ko Hmm. Pero para ituloy mo pa rin yun, it's something sa utak yun 'Di ba? So, ang hirap talaga eh. Hirap Kasi talaga. tayo, dahil sanay naman tayo, physical activities, yan ang sasabihin natin. Kayang-kaya nating ituro yan sa bawat matatabang tao, in every detail. Pero ang problema, tatanggapin kaya ng operating system nila yun? Nagagawin nila yun pag hindi na tayo magkasama, pag wala na yung coach mo, kung susundin mo pa rin yun. Gusto kong maghanap muna ng sisisihin sa part na to. Hmm. Kasalanan lahat ng mga parents nyo yan. Ooh. Gising ko sila. Yung mga weight natin na pang 80 kilo, 90 kilo, I would say, sige,
sariling disiplina mo yan. Oo. Pero yung beyond that, mga 200 kilo, pare, kasalanan ng paligid mo yan, pare. Alam mo, I would agree with you pare kasi ito may nakikita na naman ako sa TikTok Kaya nag-make sense ngayon pare kung bakit nagpapasa sila ng yung government ngayon, nagpapasa yung DTI, pinapa-register na yung mga batang influencer. Oy! Mga batang influencer para the main purpose is to protect that child. Magabayan. Kasi marami na may iniiwasan nila mangyari na ma-abuse yung bata na pagtrabawin ng anak kahit ayaw naman. Kasi may nakita ako pre. Yung bata kasi na yun, una pinapanood ko siya kasi nakukutan ako sa kanya every time na kumakain siya. Sarap na sarap siyang kumain. Alam ko nakikita niyo yun sa Wala TikTok. naman na. Sino ba yan? Hindi ko kilala eh. Ano ba yun? Basta, siya, cute na bata, siguro mga grade school. Lagi siyang tuwang-tuwa doon sa luto ng nanay niya. So, sinigang, adobo, sarap na sarap. Ang sarap niya rin kumain pre kasi nagkakamay siya. Tapos, talagang sarap na sarap yung bata. Eh siguro trending, ang daming views. Parang inaraw-araw na nung nanay pakainin ng ganun pre. Na laging kanin, laging ang daming ulam. Ang taba na nung bata na grade school pa lang, paubis na yun. Tarantadong magulang. Kahit maraming views yun, oo, natutuwa yung mga tao doon. Ang mangyayari nun, pre, Abuso pa rin yun. magiging abuso nga siya. Makadevelop ng diabetes yan maaga pa lang. Pwede Yun yun. na nga eh. Pwede yun, nade-develop yun. Yun na nga eh. Napaka-bobo naman ng nanay na yan. Napaka-demonyo naman yan. Tarantadong magulang. Ako bata, anak ko, turo ako mag-fasting talaga yan. Pre. Pag nakita ko lumalaki na, king ina mo, treadmill ka. Treadmill ka doon ng 30 minuto. 30 minuto isang oras siguro hindi mangyayari kasi may sports nga eh. Nakakatuwa. Minsan kasi pag nag-sports ka, minsan yung gutom di mo na papansin kasi Hindi nga talaga. masaya. Especially pag bata ka, di ba? Kaya nga, nung mga bata tayo, hindi tayo masyado tumataba. Kasi sa labas, Wala, gamit yung energy, gamit yung food eh. oo. Tapos parang pagkakain ka, nakakabuisit pa kasi on play kayo eh. Oh, yeah, totoo yan. Mamaya na nga eh. Pag merenda, tinatawag ka na magulang mo, hindi ka nga lalapit eh. Hindi. Parang, hindi ka lang ano ba? Kundi ka mumurahin eh. Oo, hindi ka susunduin doon eh, no? Di ba nga sabi mo, tama talaga yung sinabi mo na itong obese na to, ang may kasalanan yan magulang. Kasi, makakita ka talaga, walang sablay magulang na physically active, kahit hindi niya fokusan na turuan yung anak, ganito gawin mo. Pero nakikita lang na, halimbawa, obstacle course na racing, nagma-monkey bars ka. Actually, yung mga ganun, madaling ma-entice ang bata sa ganun, gusto gayahin eh. Ginagawa na nila. Kusa, no? Kusa. Oo. Ito yan. Kaya nga, itong utol ko nga, yung dalawa niyang anak na lalaki, hindi naman nagdumaan sa coach yun. Pero pinapasali nila ng mga obstacle course, nagagawa nila, nagpo-podium pa. Nananalo pa talaga, nakakuha pa talaga ng place. So, yun na nga. Kasi ang bata talaga, gagayahin niya lang talaga yung magulang niya. Yan ang unang superhero nila eh. Oo, Mismo. Yan ang diba? unang role model nila eh. Oo. Kasi, basta ako naalala ko yung phase ng buhay ko na yun na lahat ng gawin ng tatay ko, gayahin ko kaya to. Diba? Kasi wala ka naman ng ibang alam eh. Kung hindi yung nakikita mo lang eh. Diba? Kaya para mapunta talaga yung mga bata sa ganyang kalagayan, obese, bobo kang magulang ka in the first place, hindi mo alam, Totoo. hindi mo makorek, hindi mo ma-check. Diba? Totoo yan. Kaya ang swerte ng mga magulang na nanonood sa atin na may papamana nila sa mga anak nila. Yung mga ganitong knowledge yung tikas, no? Maaga pa lang, i-program mo na yung anak mo. Huwag mo hayaan, di totoo yung salitang, hayaan ko siya maging malaya. Puki na nga na program mo. Hindi totoo yun. Pinoprogram Mali ang bata. Sa China, pre, ang mga anak nila pinoprogram. Kaya paglaki, puro mga negosyante, pinoprogram sila sa pera. Sila Chinkitan na nga nagsabi. Bata pa lang sila, talagang financial literacy ang binabato sa mga Chinese. O kahit di ka man maging negosyante, hindi ka tatanga-tanga sa pera. May alam ka. May alam ka. Oo. O pinoprogram sila. Mag-ipon, magtabi, ikat mo yung kita mo, magkano yung susunugin mo ngayon. Nakakat. Natawa tuloy ako kasi meron akong podcast na napanood. Magkapatid silang sikat, no? Magkapatid silang sikat.
clue. Apelido nila nag-umpisa sa letter G. Ngayon, si... Babae? Matandang babae, marami na siyang anak, so marami na siyang experiences. So, itong si bunso nilang babaeng anak, ngayon pa lang magkakaanak. Ngayon, typical. Tinanong siya, paano mo, may idea ka na ba paano magpalaki ng bata? Tinanong yung younger na magkakaanak pa lang. Sabi niya, ako, kasi na-experience ko sa inyo kay mama tsaka sa'yo, nakita ko sa'yo, maigpit kayo sa anak nyo. Ako hindi. Kung ano yung gusto niya, hayaan ko siya. Paramdam ko lang sa kanya na mahal ko siya. So parang, kung the way niyang i-deliver, akala niya tama yung ginagawa niya. Sabi niya, hindi, kasi kayo mahigpit kayo. Ako, hayaan ko siya kung anong gusto niya. Hindi ko siya pipilitin kung anong gusto niya. Kasi ganun ginawa niyo sa akin. Ayoko nun eh. Pero, mahal ko siya. Sinagot siya nung ate niya, pre. Stupid fuck! Nasaan ka ngayon? Yung ganun. Nasaan ba siya? Oh! Hindi. Maayos siya eh. Oh! Tama, Maayos siya, tama. sikat siya. Umabot ka sa point na meron kang, hindi naman niya sinabi to, pero sinabi lang sa kanya, Sampal na yun. okay ka naman. That's the point. Sampal na yun. Oh. Di ba? So, nag-work pala yung ginagawa namin. So, yun nga yung message na marami talagang new generation ngayon, ang kala nila, porket taliwas doon sa pagpapalaki sa kanila, matik, tama kaagad yun. Pero hindi kasi nila nakikita yung underlying lesson ng pagpapalaki na yun. Kaya ka nga okay, kaya ka nga nakapag-isip ng ganyan. Wala- Dahil doon. Maling statement yun, ako na magsasabi. Maling statement yun na bibigyan ko ng kalayaan yung anak ko. Hindi Ang ibig sabihin ng kalayaan, may kasamang danger din yun. Oh. Hindi lang kabutihan yun. So, gago ba nga magsasabi ng ganun? Kaya nga ang kalayaan sa kabataan, pwede makasugat sa kanila. Oo. Pwede. Kahit naman sa babae, ang sobrang kalayaan sa babae, pre, sa kanila pa rin ang sugat ng bandang huli. O tingnan mo yung mga babae nag-explore. Sa club, panay iba-ibang titi, o sino Sira. nasusugat ng bandang huli? Mental Sira. health nila, nade-depress sila. Puro antidepressant iniinom nila araw-araw. Tapos ang hirap nilang partnerin, single sila, aso lang kasama. Sobrang kalayaan yun. Wala. So, yun ang dito. Sa mga parents or soon-to-be parents na nanonood sa atin, since okay kayo or gusto yung maging okay yung anak ninyo, hindi tama na sabihin niyo, hayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Biruin mo, batang walang kaalam-alam sa mundo, hayaan mong gagawin lahat ng gusto niya. Delikado yun. Lalo pa sa society na ngayon na puro poison ng information, hayaan mo din. Totoo yan, bro. Ako, tingin ko nga, bro, ang parents, trabaho talaga niyan is hasain. Tingin ko ang bata parang mapurol na bakal pa lang yun eh. Ikaw yung parents, ikaw yung maghahasa niyan para pagdating ng tamang edad niya, ready siyang sumabay sa gera ng buhay. Oo. Ang trabaho ng parents, ganon. Tingin ko, Talaga, totoo. patibayin siya. 18 years siya patitibayin. Saka mo siya palalayain sa tamang panahon. Hindi mo siya palalayain nung bata pa lang. Wala kang kalayaan, nakaprogram ka. Program ka sa akin. Oo. Saka mo nasusundin yung gusto mo sa tamang edad mo. Saka mo makikita yung bigger picture na ginagawa akong pagpapahirap sa'yo. Kaya nga, dati nabivilanize natin every time na sabihin ng magulang natin na kailangan mo kong sundin. Bakit kumikita ka naman ng sarili mong pera? Ganun di ba? Kasi parang message yun na wala ka pa nga eh. Wala ka pa nga napapatunayan eh. Bakit kailangan mo sundin yung sarili mo? Ano bang nagawa mo? Di ba? Hindi, may parents din kasing di rin tama yung... Oo naman. Oo. Tama naman. Tama yung bars na binibitawan eh. Gets natin sila ngayon, pero that time kasi hindi nila binababa yung explanation sa Tama. sa Yan ang kulang. sa maaabot lang ng natin. Natatrato tayo dati na Walang utak. Walang laman. tapos natatrato nila tayo, nakakala nila same level na ng thinking ng adult. Oo. Mali eh. Ganun tayo tinatrato eh. So yun yung kailangan nilang i-calibrate, di ba? Oo. Yung maintindihan nung bata. Pambata din. Hindi yung, bakit? May trabaho ka na ba? Puta, 9 years old yan eh. 10 years old yan, naintindihan ka ba yan? O, diba? Hindi gano'n. Sanga-sanga eh. Kasi yun na nga. Research. Science-based. Merong fact. Merong statistics. Comprehension eh. Nababa, no? Baba eh. So, paano sila magpapaliwanag na, ito nga, yung sa kanila nga, yung magulang nga, Bopols, paano pa magpapaliwanag yun? Di ba? So, kabubuhan din talaga yung ipapasa pababa. Kaya nahihiwalay yung mga oligarch sa Yan. normal na Pilipino. Maganda pag-usapan yan sa next episode. Alright. So yun mga pare.
message dun kay tropa pare kung gusto mong bumaba. No, pag-usapan natin yung issue mo rito, baka matulungan ka namin. Message mo kami sa mga social media namin. Kung tropa nyo yun, sa mga nanonood, tropa nyo yun si tropa. Babanggitin mo na kaya? Rob. Si tropang Rob. Basta yun yung si Jessica Soho pare. Taba. Message nyo kami pare. Pababain natin dito para matulungan namin si tropa pare. Kasi alam ko mabigat yung nararamdaman niya ngayon. Kailangan nyo ng tulong namin. Baka dito. Yun. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Andy Sabot Podcast. Babalik kami. Galing natin. Kahit nasuot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno.